Noon pong nakaraang Pasko ay binahagi natin ang mga tips kung paano labanan ang stress at maging positive sa buhay. Alalahanin po natin ang meditation exercise na ginawa natin noon. Alam niyo po mga kapatid, gaya ng sinasabi ko kanina, ang pagiging masaya ay hindi lamang nakukuha sa regalo ng iba. Pwede rin pong regaluhan at pasayahin ang sarili ninyo sa pamamagitan ng iba't ibang paraan. Halimbawa na, ang pagme-meditate sa umaga. Pagising po sa umaga ang pinakamagandang oras para mag-meditate bilang regalo ninyo sa inyong kalusugan. Dahil fresh pa po ang ating isip at galing pa tayo sa pahinga, no? Matapos gumising. So, pagkagising, humanap po kayo ng tahimik na lugar at umupo ng diretso ang likod. Pwede pong sa upuan o naka-Indian seat, no? Sa sahig or sa kama. O maari naman pong lumabas sa inyong hardin, nandun ang mga halaman, ano? Para sa preskong hangin. O pwede pong umupo sa tabing dagat para relaxing na tunog ng mga alon ng inyong mapapakinggan kung malapit po kayo sa dagat. Mag-set po ng alarm ng 2 to 5 minutes, no? Huminga ng malalim at dahan-dahang pumikit. Habang nakapikit po sa ating pagme-meditate, pakiramdaman lamang ang inyong paghinga, no? Nakafocus lang po kayo sa inyong paghinga. Kung may papasok man na anuman sa inyong isipan, hayaan lamang po itong dumaan at hayaan niyo pong mawala ito sa inyong isipan. Huwag po ninyong i-focus ang inyong isip kung anuman yang sumagi sa inyong isipan. Mag-concentrate lang sa dahan-dahang paghinga sa loob ng 2 hanggang 5 minuto. Kung tapos na po ang oras, unti-unting igalaw ang mga daliri, marahang bumilang sa isip ng 5, 4, 3, 2, 1 at dumilat. O, na-relax po ba kayo? Yan po ay isang personal na meditation or personal relaxation technique, no? Kung gusto niyo naman po, kung halimbawa wala po kayong pang-date naman ng inyong labidabs ngayong Pasko, pumunta po kayo sa tabing dagat at doon tumambay, no? Alam niyo po mga kapatid, ang sea breeze o salt air ay scientifically proven din para magbigay ng healing powers laban po sa mga karamdaman. Ang salt air breeze ay nagpo-produce po ng negative ions na nag-neutralize ng mga positive ions na nakukuha natin sa pagiging malapit lagi sa mga electronic devices, no? Na nakakapagdulot po ng stress at sakit, yung mga cellphone natin, laptop, yung computer, no? At itong ions na ito ay nakakapagpa-boost ng ating immune system. Naiibsan po nito ang depression, pati na ang asthma. Ang negative ions po ay matatagpuan din sa mga malapit sa ilog, kung kayo po ay nakatira malapit sa ilog, sa palibot po ng ilog, pagkatapos umulan, ayan, mayaman din po sa negative ions, sa mga kabundukan, meron din po yan, sa kagubatan, sa mga waterfalls, at syempre, sa palibot ng mga dagat o sa beach, no? Kaya pumunta lang po kayo sa lugar o pumili po kayo sa lugar na gusto ninyo at lahat ng yan ay regalo po sa atin ng Inang Kalikasan. Kung gusto nyo naman po na mga pampaswerte, susundin po lamang ninyo ang ilang pampaswerting tips na ito. Number 1, lagyan po ng kahit magkanong pera ang wallet. Pasko, bagong taon, ano po, kahit na hindi galing sa aginaldo, basta dapat po may laman ang ating mga sisidlan ng pera, wallet, or yung ating mga alkansya na ginagamit, no? Dapat po kahit barya meron yan. Number 2, huwag na huwag po nating ibababa sa lapag o sa sahig ang ating bag dahil nawawala po ang swerte. Ilagay lamang po natin ang ating bag sa mga lalagyan na mataas. Mas mataas na lalagyan ng bag, mas maswerte po ang mararating ng bag na yan. Pangatlo, gumamit po ng healing crystals, no? Makakatulong po para sa pagtanggal ng karamdaman. Ang healing crystals, pati na po ang mga karamdaman sa bulsa ay pwede pong matulungan ng mga crystals na yan. Pwede nyo rin ilagay sa bulsa kung medyo maliit lang. May energy po na nagmumula sa mga crystals na nakakatanggal ng negative energy at nag-i-induce ng healing or paggaling, no? Dr. E, may kukonsult sana ako sa inyo eh. Actually, sa sobrang stress ko sa kusina at saka sa mama ko minsan, nagsaspike up yung psoriasis ko. Stress-induced daw yun. Tsaka, sa dinami-dami na ipapamana niya sa akin, yun pa talaga.
So yun, Dok, paano ba malunasan yung psoriasis? Ito talaga si Chef Jeremy, ano po. Kahit hindi naman nakakahawa ang psoriasis, syempre po, ang katulad ni Chef Jeremy na vanidoso ay concern sa kanyang balat, no? Bagamat nagsisimula pa lang ang kanyang psoriasis. Holistic approach pa rin, Chef Jeremy, no? Ang nangyayari kasi sa'yo, sa sobrang busy mo, hindi ka nakakainom ng tubig, inamin mo yan, di ba? So, water pa more, yung ating tinuturo na proper hydration. Ayaw na ayaw ng psoriasis ng katawan na properly hydrated. Mas gusto ng psoriasis na tumutubo siya sa mga katawan ng mainit na tao. Mainit ang singaw na katawan ng tao. Katulad ng mga mahilig sa makukulay at malasang inumin at pagkain. Yan, gusto ng psoriasis yan. Yung mahilig sa pinirito, crispy and crunchy, yung mga ganyan, mamantika, lalo na yung may mga bagoong patis toyo. Mas nananatiling matagal sa katawan ng mga taong mahilig sa ganung pagkain ang psoriasis. So baligtarin natin, no? Aalisin na muna natin ang mga bagoong patis toyo. Asin lang ang pampalasa sa pagkain. Iwasan mo muna ang lahat na magpapalubha sa psoriasis, katulad ng mga isda, seafoods, lahat ng seafoods for that matter. At pwede kang kumain ng karne ng baboy or karne ng baka basta't walang bagoong patis toyo. Pwede kang mag-ulam ng mga gulay basta puro masasabaw ang ulam mo, no? Pwede ka rin mag-ulam ng prutas basta wag lang yung pinya at mangga kasi pampakati yun. Ganun din yung gabi, no? Iwasan muna. At sa holistic approach ng paggagamutan, habang na-absorb ng katawan mo ang proper hydration, ay nafa-flush out na yung sobrang init ng katawan. Ngayon, idadagdag na lang natin ang ating mga hiling-galing gamot, no? Katulad ng herbal serpentina tablet. Medyo mataas ang dosage sa simula hanggang gradually ay ibababa ng ibababa ito. I mean, mula sa 10 tablets hanggang sa 8 tablets, 6 tablets, hanggang mag-maintain ka ng 4 tablets ng serpentina after breakfast, lunch, and dinner hanggang sa mawala na ito. Ang psoriasis po kasi, mga kapatid, kahit nagagatuldok na lang pero mapula pa, mabilis po itong kumalat pag nakakain tayo ng malansa, no? At kasama sa mabisang gamot natin na nasimula ng gamitin ni Chef Jeremy, I'm sure, ay yung Easy 27 Guava Plus kasi nagpasalamat siya sa bisa nito at natuyo na daw yung iba. Pero gawin nating holistic ang approach. At alam niyo po ba na ang regular na pag-inom ng herbal vitamins B1, B6, B12 tuwing matatapos kumain 3 times a day ay malaking tulong para muling manumbalik, no, ang kinis ng balat dahil ini-improve nito ang circulation sa ating katawan at nang sa gayon ay makikita natin ang pagiging flawless ng ating balat. Oh, Jeremy, sana ay makatulong ang aking payo sa iyo, ha. Good luck sa ating wellness chef na ito. Mga kapatid, sana po ay marami pa rin kayong natutunan dito sa ating Hiling-Hiling Pahabol episode dahil yan po ang layunin ng ating programang ito. Muli, ako po si Dr. Edinel Calvario, ang inyong kapatid sa kalusugan na laging nagpapaalala, may hatid na kalusugan ang lunti ang kalikasan. Happy healing morning! Isang mahalagang paalala. Ang Healing Galing Main Office sa Novaliches ay bukas para sa regular free consultation. Lunes hanggang Linggo, alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Maliban tuwing holidays, maaari kayong mag-text sa aming text hotline na 0921-445-0355 para sa inyong mga katanungan. Siyempre, dahil summer months na, lahat tayo gusto po natin ng tubig para pampalamig, pampapresko. Pero sabi nga, lahat po ng sobra ay masama, gaya ng sobrang tubig na nag-accumulate po sa kanyang tiyan. Dahil sa pressure sa liver, hindi nakakadaloy ng mabuti ang dugo papunta dito. Naiipon po ang mga excess salts na dapat sana ay inilalabas ng katawan, kaya po nagkakaroon ng water retention sa paligid ng atay. Gaano kalaki inabot ang tiyan mo? Parang 8 months nga, doktora. Gusto ko ang katawan ninyo ngayon na maliit lang, okay? Dati mas mukhang buntis ka daw kaysa kay
Loimi Jerry. Opo, doktora. Subaybayan ang kwento tungkol sa ascites sa susunod na pagkikita with Dr. E sa Hiling Galing sa TV Year 2. Linggo, alas 7 ng umaga sa TV5.